ano, sa mga dilawan dyan, sa mga loyalista dyan, na asang-asa sa ICC, basahin nyo to. Maaaring managot sa batas ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa International Criminal Court. Ayon sa Department of Justice spokesperson ASEC Miko Clavano. Kasunod ito ng paglalahad ni dating Senador Antonio Trillanes na direktang nakikipag-ugnayan ang mga investigador ng ICC sa ilang active at retired official ng PNP. Iginiit ni Clavano na malinaw ang posisyon ng gobyerno na hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil gumagana ang justice system sa bansa. Wahaha! Sa mga kumagat kay Trillanes na mga dilawan at yung ibang loyalista, o ano, kamusta? Ang gobyerno na mismo natin ang nagsabi na hindi pwedeng manghimasok ang ICC at kung sino ang mahuhuling nakikipag-cooperate sa ICC lalo na kung kawani ng gobyerno, retired man niya, ay mananagot. Sobrang nakakaawa, di ba? At alam niyo mga lord, sino ang mas nakakatawa dito? Yung ibang loyalista, di ba? Na kumakagat ngayon sa mga dilawan at kay Trillanes. Na which is even President BBM ay hindi niya isusuko si Tatay Digong sa ICC at never makipagtulungan sa ICC. Wala pala kayo eh. Paano na yan? Ano na namang ibabala nyo? Back to West Philippine Sea na naman. Sobrang nakakaawa, no? Yung mga gigil na gigil. Pabagsakin ang mga Duterte. Unti-unti, sila na tuloy ang bumabagsak. Lalo na yung si Trillanes. Dapat imbestigahan niyang si Trillanes. Kasi kung ano-anong sinasabi. Nang iimbestiga na daw ang ICC. Kinakausap na daw ng ICC ang mga pulis. At sa ibang loyalista na nakikisawsaw kay Trillanes at nakikinig sa kanya at nakikipagkampihan na sa kanya, mag-isip naman kayo. Gamitin po natin ang mga utak natin. Huwag kayong magpagamit sa mga dilawan. Teka lang. First time nangyari to ah. May pakita ko sa inyo mga lods. Yung mugshot nung driver, no, di umano doon sa 13 billion worth of drugs na nasabat. Na which is bumaba na lang sa 9 billion. Pero alam niyo mga lods, ano yung napansin ko? Tignan niyo yung mugshot picture. Walang pangalan niya. Diba? Nakatago yung pangalan, no? Grabe. Bakit kaya? No? Kasi sa ibang mga mugshot pictures, diba? Andun yung pangalan, andun yung mukha. Pero bakit pagdating dito sa kanya, diba? Blurred na nga ang mukha. Hindi pa talaga nilagay yung pangalan sa placard. Wow! No? Amazing! Diba? Parang first time ko lang atang nakakita ng ganyan, diba? Talagang ewan ko ba kung pinoprotektahan ba? Or ayaw nilang mapahiya yung driver? Ewan ko. Sa palagay nyo mga lods, no? Ano yung masasabi nyo? Grabe talaga ngayon, no? Bakit yung mga ganyan masyadong nilang protected, no? Tagong-tago ang pangalan eh, no?